Si Dorian Finney-Smith ngayon ang pinaka nakakakuha ng malaking pakinabang para kay Luka ngayon sa Lakers. Marami kasing role players ng Lakers ang nakikinabang sa husay nitong si Luka sa pagiging point guard, and eventually yung husay nito sa pagiging playmaker, and kita natin yan sa 15 games na nangyari dito kay Luka, at nag-average siya ng 22 points kasama yung 7 assists per game. Samantalang itong si DFS ngayon di hamak na mas tumaas yung average points from the paint since nang maging teammate niya si Luka. Meron ngayon tong 8.2 points, 4 rebounds and 1.3 assists at 43.8% field goal. Mas inaasahan kasi ng Lakers yung pagiging defensive player nitong si DFS dahil sobrang ganda ng pagiging elite defender at wingman defender nito. Ang nakikita kasi ng mga analyst na mas nagiging maganda yung chemistry nitong si Luka at Finney-Smith habang tumatagal sila ngayon sa Lakers. Isa sa nakikitang dahilan dyan ay halos 4 na taon din kasi palang nagsama itong si DFS at itong si Luka sa Dallas, at naging mag-teammate yung dalawang to ng mahigit sa 4 na taon, na mismong nakikitang dahilan ng mga analyst kung bakit mas mabilis nang nakapa nitong si Luka at DFS yung laro nila ngayon sa Lakers. At mas nagiging pamilyar itong si DFS sa laro nitong si Luka pagdating sa pagiging playmaker, na ngayon nga napapakinabangan yan ng Lakers. Si Luka sa pagiging elite point guard at playmaker sobrang laking bagay yung nagiging outcome nito para makuha at ma-attract yung depensa ng kalaban, na mismong nagiging rason para makakuha naman ng mas maluwag na opensa yung mga role player ng Lakers, lalo na para sa mga elite scorer ng mga to. Tulad nga nila Reeves, itong si LBJ, na mas naging magaang yung paglalaro since nang makuha si Luka, lalo na yung mga forward nila tulad nga nitong si Hachimura at DFS na may abilidad sa pagiging catch and shoot player pagdating sa outside. At kita natin yan sa mga nagdaang laro ng Lakers, and eventually mas nabibigyan na rin ng mas mabigat na pasahan sa ilalim itong si Hayes. Si DFS kasi ngayon yung nagiging main defender naman ng Lakers. Yan yung role na mabigat na kay DFS ngayon, na sobrang laking bagay nga raw para sa starting 5 na to ng Lakers. At kay Luka ngayon ang takbo ng Lakers pagdating sa opensa, na mas napagtutuunan nga ng pansin yung maaaring mabuong duo na to ng Lakers in the near future. Yung pagiging agresibo at playmaker nitong si Doncic yung nagbibigay ng positibong epekto naman sa laro ng buong team na to ng Lakers, lalo na sa mga role player mga pare ko, na nabibigyan ng pagkakataong magpakita at magbigay ng mas mabigat na contribution pagdating sa opensa. Mula dito kila Hachimura, Hayes at DFS, yan yung mga player ngayon na nakikita ng mga analyst na nagbe-benefits ngayon sa husay nitong si Luka sa pagiging elite point guard. Ang una kasing napansin na dito sa Lakers bago pala mag-umpisa yung regular season game sobrang hina ng pagiging defensive team ng mga to. Yan yung nakitang kahinaan ng Lakers, na ngayon nga ina-improve ng mga to dahil sa pagkuha ng mga defensive players sa trade. Dahil talagang napakalaki ng pakinabang ng Lakers sa mga trade na nangyari, mula dito sa player na si Goodwin at DFS nga, na mismong nagbibigay ngayon ng matinding defensive rates kasama sila Vanderbilt at Gabe Vincent, na mismong rason kung bakit mas nagiging balanse na nga ngayon yung lineup na to ng LA Lakers. Sa mismong laban sa Suns at Lakers, si Coach JJ Redick nagpakita ng mataas na respeto dito kila Goodwin at Finney-Smith dahil sa pagpapaganda nga ng rhythm sa depensa. Sa laban na yan, isa rin sa nakikitang dahilan kung bakit naputol na yung 4 losing streak ng mga to dahil sa magandang depensa na nangyari sa mga to. At ayon kay JJ Redick na wag nga raw husgahan yung mga player niya base lang sa box scoring ng mga to sa game, dahil alam naman natin na isa yung depensa sa dahilan kung bakit nakakakuha ng panalo ang isang team, at hindi napopokus masyado nga raw sa mga player na to yung attention, pero malaki yung impact sa pagiging defensive player ng mga to ngayon sa Lakers. At mismong itong si DFS ngayon yung nagpapakita ng malaking depensa sa Lakers, at siya rin mismo yung nakikita ng mga analyst na nagbabalanse sa tempo nila pagdating sa opensa at depensa. At yung chemistry nga nitong si Luka at DFS yung nagpapaliwanag ngayon sa Lakers na mas magiging maganda ang future ng mga to, na mismong nakikita na yan ng mga analyst mga pare ko, na mas magiging matindi yung kombinasyon nitong si Luka at DFS mula sa opensa at depensa para sa Lakers.